Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ludi. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Hindi lahat ng nakasuot ng kulay itim ay masama na. Hindi rin lahat ng nakasuot ng puti ay mabuti. Yan ang tatandaan mo, Lodi. Hindi mo pwedeng husgahan ng isang tao batay sa kanyang panglabas na anyo. Minsan, ang mga inaakala mong masamang tao, siya pa ang makakatulong sa'yo. Wika ni Tatang Uwak. Alam ko po yun, Tatang. Pero bakit maraming natatakot sa inyo? Mabait naman kayo sa akin. Tanong ng dalagang si Ludi. Yon ay sa kadahilanang ikaw lang ang nakakakita ng totoo kong pagkatao. Bulag na ang lahat sa kanilang paniniwala at hindi ko na mababago yon kahit anong gawin ko. Kaya ko naman pong sabihin sa kanilang lahat na mabait kayo eh. Bakit hindi na lang kayo bumaba sa kapatagan? Darating tayo dyan, Apo. Sa gayon, dito na muna ako sa kabundukan. At isa pa, nagagawa mo naman akong puntahan dito kung gusto mo, hindi ba? Mas maganda po kasi kung nandun kayo sa bahay. Mas gusto ko po magkasama tayo tuwing hapon eh. Habang kinikwentuhan niyo ako ng mga karanasan niyo. Yan nga din ang gusto ko, Apo. Pero sa ngayon hindi pa maaari. Hindi mo pa lubusang mauunawaan. Ngunit pagdating ng panahon, malalaman mo ang ibig kong sabihin. Yun nga po ang hindi ko maintindihan. Mabait naman po kayo. Gusto niyo lang pong makatulong. Pero bakit po kayo tinataboy ng mga tao? Pagbabalik tanaw. Kilalang manggagamot sa kanilang bayan itong si Tandang Uwak. Ngunit isang kaganapan ang lubusang nagpabago ng pagtingin ng mga tao sa kanya. Ito ay nang minsang may dumayo sa kanilang bayan, nagkunwaring pasyente, ngunit ang katotohanan ay wala talaga itong sakit. Pasensya na pero hindi ko kayang gamutin ng isang taong wala naman talagang nararamdaman. Maaari na kayong umalis. Pasensya na talaga. Pero hindi ako makikiharap sa mga taong walang magawa sa buhay. Wika ni Tatang Uwak. Kinumpronta nito ang mga nagpapanggap na ang tanging balak lamang ay sirain ang kanyang reputasyon. Baka mo nasabing walang sakit yung kasama ko. Ayan o, nakaratay na, hindi na makatayo. Ibig sabihin, hindi ka totoo manggagamot. Peke ka, niloloko mo ang lahat ng mga taong nagpupunta sa'yo. Tugon ng isa sa mga lalaking nagpunta para siraan si Tandang Uwak. Ako ang manggagamot, kaya ako ang higit na mas nakakalam. Madalas kong sinasabi sa mga nagpapagamot sa akin, hindi ko kayo pipilitin kung hindi kayo naniniwala. Ngunit ito pa din sila, patuloy na bumabalik dahil nagagawa ko silang pagalingin sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Samantalang sa kasama mo, wala kong anumang sakit na nakikita maliban na lang sa sakit sa kaluluwa. Wika ni Tatang Uwak habang pinagmamasdan ang lalaking naglulupasay sa sahig. Huwag mong ibaling sa amin ng pagiging peke mo. Ginagamit mo lang ang mga taong to para kumita. Kaya kung ako sa'yo, ititigil ko na ang panggagamot. Hindi yon ang nais kong ipabatid. Ngunit kayo na rin ang mismong naglahad ng totoo niyong pakay. Naparito kayo para pahintuin ako sa panggagamot. Kaso nga lang ang hindi ko maintindihan ay bakit. Siguro masasagot lang ang katanungan kong iyon kung bibigyan ko ng totoong sakit ang taong ito. Wika ni Tatang Uwak. Sabay hawak sa braso ng lalaking nagkukunwaring may sakit. Bigla itong nangisay. Unti-unting namuti ang mga mata. Hindi na rin maikilos ng maayos ang katawan na tila kinukuryente. Hoy! Hoy! Anong ginawa mo sa kasama ko? Nagkukulam ka!
Hindi ba ito ang gusto nyo? Pues ayan, totoo nang may sakit ang taong yan. Bilisan mo at nang maagapan ng kinikilala mong totoong manggagamot. Sa oras na maihi siya sa pantalon, wala nang pag-asang mabuhay ang taong yan. Wika ni Tatang Uwak. Dali-daling binuhat ng mga kasamahan ang lalaking nakahiga sa sahig. Patuloy pa rin itong nangingisay. Hindi pa man nakakalayo sa tahanan ni Tatang Uwak, binawian na ito ng buhay. Dahil sa pangyayaring nasaksihan ng mga pasyente ng matanda, inakusahan itong mangkukulam. Alam ni Tatang Uwak na pagbabalingan siya ng mga tao dahil doon, kaya mas pinili nitong umalis para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kinausap ng matanda ang kanyang anak na itago na lang natin sa pangalang Romulo. Sinabihan nitong umalis na sa lugar. Maging ang apong si Ludi na nooy 8 taon pa lamang ay naroon. Pasensya na, Romulo, kung pati kayo ay nadamay sa kaguluwang ito. Pero mas makakabuti kung lalayo kayo. Isama mo si Ludi at mamuhay ng mapayapa. Dito na magwawakas ang ating kwento bilang angkan ng mga manggagamot. Huwag mong isipin yan, Tay. Magkakasama tayo dito. Hindi namin nahayaan na saktan ka ng mga tao. Kami nang bahala ng mga kapatid kong humarap sa kanila. Habang wala pa ang mga taga-baryo, umalis na ho kayo dito. Tugon ni Romulo. Saan po kayo pupunta, Tatang? Hindi na po ba kayo babalik? Tanong ni Ludi. Ay nako, hindi naman ako mawawala, apo. Aalis ako. Pero mananatiling nakabantay sa aking nag-iisang apo. At saka, kung gusto mo kong makita, sundan mo lang ang alaga kong uwak. Dadaling ka niya kung nasaan ako. Pag-uusap ng mag-anak. Matapos ang kaganapang iyon, tuluyang nagpakalayo-layo ang matanda. Maraming taon nang lumipas. Walang nakakaalam ng totoong kinaroroonan ni Tatang Uwak, maliban na lamang kay Ludi. Madalas itong dumadalaw sa tirahan ng matanda para magdala ng mga pagkain. Inakala ng mga taong wala na ang matanda. Ngunit lingid sa kalaman nilang nasa kagubatan lang ito at patuloy silang binabantayan. Balik tayo sa kasalukuyan. 10 taon ang nakalipas. Ludi, mukhang napapadalas ang pagdalaw mo sa Tatang Uwak mo. Ang mahirap niyan, kapag nalaman ng mga tao yung ginagawa mo, baka mapahamak ka. Wika ni Mang Romulo. Minsang umuwi ang dalaga ng 10 oras ng gabi. Hindi naman po siguro, Tay. Palagi namang nakabantay sa akin si Tatang pag uuwi ako eh. Pinapatid niya ako kay Uwak. Wika ni Ludi. Kaunting pagpapaliwanag. Ang pangalan ni Tatang Uwak ay binigay ni Ludi dahil sa mga alaga nitong itim na ibon. Kalaunan, maging ang mga tao sa kanilang baryo, tinawag din siyang Tatang Uwak. Siguraduhin mo lang na hindi ka nila matitiktikan. Dahil sa oras na mangyari yon, mapapahamak ka, anak. Muling wika ni Mang Romulo. Huwag po kayo masyadong mag-alala, Tay. Nag-iingat naman po ako eh. Alam ko naman po kung anong gagawin kung sakaling may sumunod sa akin o magtangka sa buhay ko. Tinuturuan ako ni Tatang Uwak. Tugon ng dalaga. Napapailing na lang si Mang Romulo dahil hindi nito pinangarap na matuto ang dalaga ng mga kaalaman mula sa matanda. Ay nako, bahala ka nga. Basta mag-iingat ka. O siya, kumain ka na dun at magsisebo na yung nilagang bakang niluto ng nanay mo. Wika ni Mang Romulo. Namuhay ng normal si Ludi sa kanilang baryo. Hindi rin sila pinapaalis sa mga tao dahil wala namang kinalaman ang mga ito sa ginagawa ni Tatang Uwak. Gayunpaman, hindi pa rin maiiwasang kutsain ng dalaga at tawaging apo ng mangkukulam
Hindi naman apektado si Ludi sa mga ganitong bagay. Lumaking matatag ang dalaga. Hindi ito basta-basta nagpapaapekto sa negatibong tingin ng mga tao sa kanya. Sa katunayan, nagawa pa nitong magtapos ng sekundarya. Nag-aral ng kolehiyo ng mga panong iyon. Isang umaga habang nag-aabang ng masasakyan papunta sa paaralan, isang grupo ng kalalakihan ang lumapit kay Ludi. Desente naman ang pananamit ng mga ito, kaya hinarap sila ng dalaga. Miss, pwede bang magtanong? Gusto ko sanang malaman kung saan yung bahay ng kilalang manggagamot, si Tatang Uwak. Nagulat ang dalaga dahil maraming taon na ang nakakalipas, magmula nang may nagtanong sa kanya tungkol sa lolo. Matagal nang wala sa baryo si Tatang Uwak. Hindi nyo ba alam? Pinalaya siya ng mga kababaryo namin dahil isa daw siyang mangkukulam. Tugon ni Ludi. Nagkatinginan ang mga kalalakihan at muling nagtanong. Napagkamalang mangkukulam. Alam mo ba kung saan siya nagtatago? Kailangan lang namin malaman kasi siya lang yung makakatulong sa amin eh. Dito na nagdalawang isip na magsalita ang dalaga dahil alam ng mga tao sa paligid. Matagal na panahon nang umalis sa baryo si Tatang Uwak. Kaya nagtataka ito kung sino ang nakapagsabi sa kanila. Pasensya na po pero hindi ko din kasi alam kung nasaan na siya o kung buhay pa ba. Wala na rin pong balita mula sa kanya simula nung umalis siya. Sige po, nandito na yung sasakyan ko. Mauna na ako Saktong dumating ang sasakyan ng bus ng dalaga. Kaya nagawa nitong iwasan ang mga katanungan ng mga lalaki. Ngunit malakas ang kutob ni Ludi na mula ito sa panig ng mga taong minsan ang naging dahilan ng pagkapahamak ng matanda. Pagsapit ng hapon pagka-uwi sa tahanan, kaagad nitong sinabi sa kanyang ama ang nangyari. Ganun ba? Medyo natagalan sila sa pagbalik Pero wala kang dapat alalahanin. Hindi naman nila matutuntun si tatay Kaya iwasan mo munang pagpunta roon. Kung may papasabi ka, ipadala mo na lang sa alaga niya. Wika ni Romulo. Yan nga din po yung iniisip ko tay. Malaking problema kapag natuntun nila si Tatang. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong naghahanap sa kanya. Wika ni Ludi. Ang buong akala ni Mang Romulo, nag-aalala ang dalaga para sa matanda. Ngunit mas iniisip pa nito ang kapakanan ng mga taong naghahanap sa matanda. Ikaw talagang bata ka. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit ka naman natatakot para sa mga taong yun? Wika ni Mang Romulo. Hindi mo alam kung gaano kalakas si Lolo ngayon. Palibhasa, hindi ka bumibisita dun Iniiwasan ko lang din na magkaroon ng anumang kaguluhan. Baka masundan pa ako ng mga kababaryo natin Malagay sa panganib ang lolo mo. Pero ano bang sinasabi mong lumakas na si tatay? Basta malalaman mo na lang po pagdating ng tamang panahon. Sa paglipas ng mga araw, wala namang nangyaring kakaiba. Hindi na rin nakita ni Ludi ang mga kalalakian. Ngunit habang nasa paaralan ito, isang kaganapan ang naging dahilan kung bakit napilitang lumantad si Tatang Uwak. Pauwi ang dalaga galing sa klase. Hinarang ito ng isang matanda. Nakasuot ng maruming damit. Kaya inakala ni Ludi na mamamalimos lang ito. Inabotan niya ng ilang pirasong barya ang matanda. Nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit laking gulat ng dalaga nang bigla itong hindi makakilos. Ituro mo sa akin kung saan nagtatago si Tatang Uwak. Kung ayaw mong pilipitin ko ang leg mo. Wika ng matanda. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam kung saan nagtatago si Tatang... Aray ko! Tugon ng dalaga. Naglakad palapit sa kanya ang matanda. Lalo itong namilipit sa sakit.
Akala ko malilin lang. Kaya kung mahal mo pa ang buhay mo, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ko po talaga alam. Kahit patayin mo pa ako, wala ka makukuha sa akin. Matagal ko nang hindi nakikita si Tatang Uwak. Mahigit 10 taon na ang nakakaraan. O sige, kung ayaw mong magsalita, iparating mo na lang sa kanya na babalik ako para maningil sa mga pagkakautang niya sa akin. Sabihin mo, nagbalik na si Libay. Wika na Tandang Libay. Matapos ay kinalas nito ang tigalpong binato sa dalaga. Paglingon ni Ludi, wala na ito. Dali-daling umuwi ang dalaga at sinabi sa ama ang nangyari. Si Libay ang pinakamaigpit na kalaban ng Tatang Uwak mo. Isa siyang walang pusong mangkukulam. Napatay ng tatang mo ang asawa nitong aswang sa isang kumbate nang minsang salakay nito ang pamamahay ng isa sa mga kakilala ng pamilya natin. Kung ganun, talaga palang malaki ang atraso ni Tatang sa kanya. Paano ngayon yan? E di tayo naman ang malalagay sa peligro. Alam kong natatakot ka. Maging ako, Ludi, yan ang nararamdaman ko. Pero magtiwala ka lang sa Tatang Uwak mo. Hindi niya tayo papabayaan. Malaki ang tiwala ko kay Tatang. Kaso hindi ko pa rin maiwasang matakot eh. Lalo na para sa inyo, Tay. Matagal na panahon nang nakakalipas. Hindi nyo nagagamit ang kakayahang itinuro ni Tatang. Hindi ko nagagamit ang kakayahang iyon. Pero hindi ibig sabihin, mahina na ako. Hindi basta-bastang nawawala ang kakayahan namin ng Tatang Uwak mo. Tandaan mo, mataas na uri ng kaalaman ng taglay niya, kaya magtiwala kang walang makakapanakit sa kanya. Tugon ni Romulo. Hindi na nagsalita pa si Ludi. Alam niya kung gaano kalakas ang kalaban dahil siya mismo ang nakaramdam at nagkaroon ng engkwentro dito. Habang nakaiga, iniisip ng dalaga ang mga nangyari. Hindi nito alam ang tungkol kay Tandang Libay at kung anong nangyari sa nakaraan. Hindi ito mawaglit sa isipan ni Ludi hanggang sa makatulog na lang siya. Kinabukasan, inantay nitong magpunta ang ama sa bukid. Nagmamadaling maganda upang pumunta sa kinaroroonan ni Tatang Uwak. Akmang aalis na ito nang makita ang alagang ibon ng matanda. Dumapo ito sa harapan ng bintana. Napansin ni Ludi na may nakaipit na papel sa paa nito. Kinuha ito ng dalaga at binuklat. Ngunit laking pagtataka dahil wala namang nakasulat. Napaisip si Ludi. Napagtantong isa itong lihim na mensahe ng kanyang lolo. Dali-daling pumasok sa silid ang dalaga at kumuha ng salamin. Itinapat ito sa sinag ng araw. Itinutok ang refleksyon sa bakanting papel. Unti-unting lumitaw ang mga letrang nagsasabi na huwag kang lalabas ng tahanan. Alam ni Ludi na mensahe ito mula kay Tatang Uwak. Marahang sumilip ang dalaga sa bintana. Nanlaki mga mata nang makita si Tandang Libay, palakad-lakad sa labas ng kanilang bakuran. Alam kong nandyan ka sa loob. Kaya ang mabuti pa, lumabas ka dito at makipag-usap sa akin. Gusto ko lang naman malaman kung nasaan ang Tatang Uwak mo. Hindi sumagot ang dalaga. Sa halip ay patuloy itong nakiramdam. Hanggang sa muling nagsalita ang matanda. Talagang matigas ang ulo mong bata ka. Apo ka nga ni Uwak. Wika nito. Muling sumilip si Ludi. Hindi na niya nakita ang matanda. Ngunit maya-maya pa, narinig niyang tumawag sa labas ng bahay ang isa sa kanyang mga kaklase. Dali-daling tumakbo palabas ang dalaga upang papasukin sana ito. Ngunit hindi na ito nagawa ni Ludi dahil nakita niyang nakatayo sa likod ng kaklase si Tandang Libay
Hawak-hawak nito ang leeg ng dalaga habang nakangiti ng nakakaloko. Ngayon, baka pwede mo nang sabihin sa akin kung nasaan si Tatang Uwak. Hindi makapagsalita si Ludi. Nahati ang isip nito sa pagitan ng pagliligtas sa kaklase at pagtatakip ng kinaroroonan ng kanyang Tatang Uwak. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko alam, 'di ba? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Wika ng dalaga. Pasensya na, pero hindi ako naniniwala. At nga pala, hanggang sa 3 lang ang alam kong bilang. 3 maling sagot, mamamatay ang kaibigan mo. Gusto mo bang mangyari yan? Walang kamalay-malay sa kaganapan, matatamay. Dahil lang pinagtatakpan mo ang pinakamamahal mong Tatang Uwak. Ngayon, nasaan ang matandang yan? Sinabi ko na sa inyo, hindi ko nga alam. 2 maling sagot. May isa ka pang pagkakataon. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mo ang isasagot. Nasaan si Tatang Uwak? Akmang magsasalita sana si Ludi. Bigla itong napatingala. Nagtipon sa kalangitan ang napakaraming itim na ibon. Isa-isa itong nagbabaan. Nagtipon sa iisang lugar. Napangiti si Ludi. Alam niya na kung sino ang paparating. Unti-unting nabuo ang imahe ng taong nakaitim sa harapan ng dalaga. Masaya ako't nagkita tayong muli. Ngayon, ano na nga uli ang nangyayari? Wika ni Tatang Uwak habang dahan-dahang nililingon si Tandang Libay. Uwak! Walang yakang matanda ka. Totoo ngang buhay ka pa. Ngayon sisiguraduhin ko na hindi ka na makakaligtas. Wika ni Tandang Libay. Sabay bato ng tigalpo sa matanda. Ngunit hinawi lang ito ni Tatang Uwak. Wala ka pa rin kadala-dala. Alam mo nang wala kang panalo sa akin kahit sa anong paraan eh. Pero nandito ka pa rin. At isa pa, hindi ako nagsimula ng gulong ito kung hindi ang mga kaanak ng asawa mong aswang. Oo, tama ka. Pero sana, hindi mo sila pinatay. Wala akong pagpipilian. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, siguradong yun din ang gagawin mo. Hindi ako kagaya mo. Hindi ako papatay ng mga walang kamuwang-muwang. Sa paningin mo, wala silang kamuwang-muwang, Libay. Pero marami ng buhay ang nawala dahil sa kanila. Kaya sa palagay ko, makatarungan lang ang ginawa ko. Maraming inosente ang nadadamay. At kung hindi ko sila pinatay, mas maraming buhay ang mamamatay. Pag-uusap ng dalawa habang nagpapalitan ng tigalpo. Nakatago lang si Ludi sa loob ng tahanan habang pinapanood ang 2 matandang naglalaban. Maya-maya ay naglabasan mula sa lupa ang mga makamandag na insekto. Gumapang ang mga ito papunta sa dalaga. Napalingon si Tatang Uwak nang sumigaw si Ludi, dahilan para mahati ang atensyon nito. Nagawa siyang patamaan ni Tandang Libay. Bahagyang napaluhod. Maya-maya may kung sinong sumuntok sa matanda dahilan para matumba ito. Tay, ako nang bahala kay Ludi. Ituon mo ang pansin sa isang to. Mabilis na kumilos si Romulo upang puntahan ang anak. Ay, mabuti naman at dumating kayo. Kinakagat ako ng mga insekto. Alam ko, kaya huwag ka nang masyadong kumilos para hindi mabilis kumalat ang kamandag. Ilagay mo ito sa sugat. Sisip-sipin ng sungay ng usa ang anumang kamandag na nasa loob ng katawan mo. Habang itinatali sa binti ng dalaga ang isang itim na bagay, nagawa sa sinunog na sungay ng usa. Ang tawag sa gamit na to, nabara. Sa mga hindi nakakalam, ang nabara ay isang gamit mula sa sinunog na sungay o buto ng isang hayop.
nakapagkinagat ng makamandag na insekto at nakaligtas. Sinusunog ito upang gawing uling at ginagamit pang gamot. Mabisa itong pangtanggal ng lason sa katawan. Inilalagay sa sugat ang nabara at kusa itong dumidikit. Kapag may naramdamang kamandag, kusa ding nauhulog. Sa oras na maubos na nitong sipsipin ang lahat ng lason sa katawan ng pasyente. Balik tayo sa kwento. Matapos gamutin ang sugat, muling itinuon ni Romulo ang atensyon sa dalawang matandang naglalaban. Talagang hindi pa matapos-tapos ang laban ng dalawang to. Ay nako, ilang taon na ang nakakalipas. Hindi pa rin nakakalimot tong si Tandang Libay. Tay, bakit hindi mo na lang tulungan si Tatang para mas mabilis nang matapos yan? Hindi ko maaaring pakialaman ang laban ng dalawang yan. Sa oras na manghimasok ako, hindi na magiging marangal ang duelo ng dalawang ermitanyo. Ito ay laban sa pagitan ng dalawang malakas na matanda. Kaya sila lang dapat ang magtuos. Sandali lang tay ha, hindi ba pangingialam yung ginawa mong pagsuntok kay Tandang Libay kanina? Kinuha ko lang ang atensyon ni Tandang Libay para makabawi ang tatang uwak mo. Hindi may tuturing na pakikialam ang ginawa ko. Ganun pa rin yun eh. Parang niloloko mo ko tay eh. Kung hindi mo sinuntok si Tandang Libay, malamang napuruhan na si Tatang. Maaaring matalo siya sa laban. Ano ba talaga tay? Hindi ko naman hahayaang matalo si tatay ano? At isa pa, nandito tayo sa ating teritoryo. Kahihiyan para sa atin ang matalo sa sariling bakuran. Huwag ka na maraming tanong, basta hindi pangingialam yung ginawa ko. Pag-uusap ng dalawa. Naputo lang ito nang biglang nakarinig ng malakas sa dagungdong ang dalawa. Nang tignan ito ni Ludi, nakita niyang nakaload na si Tandang Libay habang paikot-ikot dito ang mga alagang uwak ng lolo. Sumuko ka na, Libay. Dahil alam mong hindi ka mananalo sa akin. Ilang beses nang nangyari ang ganitong laban at isa lang ang nagiging resulta. Sigurado ako, ganun pa rin ang mangyayari ngayon. Kaya't kung maaari lang, itigil mo na to. Hindi ka ba nagsasawa? Palagi na lang tayong nag-aaway. Kung inaakala mong ganun pa rin ang mangyayari, pasensya na, pero nagkakamali ka. Sa pagkakataong ito, ikaw at ang nalalabi mong mga kalahi ang luluhod. Magmamakaawa para sa buhay niya. Umanda kang matanda ka. Biglang naglitawan ang mga imahe sa paligid. Alam ni Romulo na aswang ang mga ito. Ngunit ang ipinagtataka ng Ginoo, tanghaling tapat ng mga oras na yun. Paanong nakakalantad ang mga aswang na yan sa kalagitnaan ng matinding sikat ng araw? Imposibleng mangyari ang bagay na to. Ayon kay Tatang Uwak, mga gabunan lang ang may ganyang uri ng kakayahan at kung tama ang hinala ko, mga gabunan ng kalaban natin. Napakadami nila, paniguradong wala tayong laban. Tugon ni Ludi. Pinagmasdan nito si Tatang Uwak. Nararamdaman ng dalaga ang pagkabahala sa matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ludi ang takot sa mga mata nito. Romulo, umalis na kayo dito ni Lodi. Hindi ko isusugal ang buhay niyong dalawa. Laban ko ito, kaya ako dapat ang tumapos. Wika ni Tatang Uwak. Hindi tay, sama-sama natin tatalunin ang mambabarang na yan. Nagpapatawa ka kung inakala mong matatalo mo ko sa kasalukuyan mong estado. Lalo pat nasa panig ko na ang mga gabunan. Mga lahi ng aswang na wala pang nakakagapi. Ano sa tingin mo mangyayari? Kahit pa kasama mo mga gabunan. Tandaan mo, Levi. Natalo na kita minsan eh. Kahit may tulong pa ng mga aswang. Anong pinagkaiba sa ngayon? Nag-iisip ka ba? Anong pinagkaiba sa ngayon? Malaki uwak.
Tignan mo ang paligid mo. Hindi na pangkaraniwang aswang ang mga kasama ko. Sa tagal ng panahon, nakuha ko ang pagsang-ayon ng mga gabunan. Ito ay bunga ng matinding pagnanais na makaganti sa ginawa mo. Wika ni Tandang Libay. Sabay senya sa mga kasama nitong aswang. Itinayo ni Romulo si Ludi. Nagsimulang magsagawa ng bakod sa paligid. Hindi makapasok ang mga aswang, kaya kinuha ni Mang Romulo ang pagkakataon upang ilayo ang dalaga sa lugar. Si Tatang, hindi natin siya pwedeng iwanan. Ludi, makinig ka sa akin. Hindi magtatagal ang ginagawa kong pananggalang. Sapat lang ang oras na ilalagi nito para makalayo tayo sa lugar at maglaho sa paningin ng mga gabunan. Huwag mong alalahanin si Tatang. Ilang matinding laban ang napagdaanan niya at narating ng Tatang mo ang antas ng pagiging ermitanyo dahil sa mga karanasang iyon. Tugon ni Mang Romulo. Ilang sandali pa. Narating nila ang pinagtataguan ni Tatang Uwak sa kagubatan. Napapaligiran nito ng mataas na uri ng sabulag, kaya walang sino man ang makakapasok dito maliban sa kanila. Tay, alam mo pala ang lugar na to? Oo, alam ko ang kanlungan ng Tatang Uwak mo. Hindi niya naman nalihim sa akin eh. Sadyang hindi lang ako pumupunta, kagaya ng palagi kong sinasabi sa'yo. Hindi lang ako pumupunta para hindi matunton ang lokasyon niya. Tinignan nito ang sugat ng dalaga. Nakahinga ng maluwag nang makitang wala ng kamandag na naiwan sa katawan nito. Nag-aalala ako para kay Tatang Uwak eh. Malalakas ang kalaban niya. Unang beses ko nakitang natakot si Tatang. Wika ni Ludi. Natatakot din ako, pero malaki ang tiwala ko sa kanya dahil alam kong sa haba ng panahong itinagal niya sa lugar na ito, lalong lumakas ang Tatang Uwak mo. Ikaw na mismo nagsabi sa akin na mas tumaas ang antas niya, kaya kumalma ka. Tugon ni Romulo habang ipinapakita ang mga kalatas na isinulat nito sa balat ng kahoy. Binasa ng dalaga ang mga kalatas. Bilang pampalipas ng oras, bahagyang nawala ang pag-aalala nito dahil sa mga nalaman. Hindi na malayan ng dalaga. Nakatulog na siya. Ilang sandali ang nakalipas. Nagulat ito dahil narinig ang boses ni Tatang Uwak. Dali-daling tumayo ang dalaga. Pinuntahan ng lugar. Punong-puno ng galos ang katawan ng matanda at halos hindi na nito maikilos ang kanyang katawan. Anong nangyari, Tay? Nagawa niyo po bang talunin si Tandang Libay? Sa kasamaang palad, hindi ko nagawang talunin ng matandang yon. Malalakas ang mga kasama niyang aswang. Ngunit kahit papano, nagawa ko silang bawasan. Mabuti naman po ligtas ka, Lolo. Pero paano ka nakatakas? Simple lang, Apo. May kakayahan ako maglaho. Bagay na hindi napaghandaan ni Libay. Ngunit gayunpaman, malaking pinsala ang natamo ko. At dahil doon, pansamantalang nawala ang kakayahan kong gumamit ng kahit anong orasyon. Ilang araw din ang kailangan kong gugulin para magpagaling. Kaya ikaw na munang bahala, Romulo. Ludi, Apo, pasensya ka na ha. Hindi ka muna makakabalik sa tahanan niyo. Huwag niyo pong alalahanin yung Tatang. Kaya ko pong balikan ang mga aralin ko eh. Kukunin ko na lang po uli sa susunod na taon. Ang mahalaga po ligtas kayo. Tugon ni Ludi. Nagpaalam naman si Romulo na maghahanda ng pagkain. Kailangan ko muna maganda ng makakain natin. Ludi, ikaw na ang bahala sa Tatang Uwak mo. Marunong ka namang gumamot ng maliit na sugat, hindi ba? Wika ni Romulo. Naiwan si Ludi at Tatang Uwak. Kinuha nito ang pagkakataon upang kausapin ng masinsinan ng dalaga. Hindi ba?
Matagal mo nang gustong matuto ng mga kaalaman ko. Simula ng bata pa ako, Tatang. Bakit yun naman po naitanong? Siguro napapanahon na para ituro ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Napangiti ang dalaga sa sinabi nito. Ngunit nagtataka din dahil bigla itong naisip ng matanda. Bakit mo naman po biglang naisip yan, Tatang? Di ba ayaw niyo akong turuan dahil babae ako? Babae din naman ang nanang Isabela mo at siya ang pinagmulan ng kaalaman ko. Isa lang akong pangkaraniwang manggagamot. Kung hindi niya ipinasa ang lahat ng kaalaman sa akin, wala ako sa kinaroroonan ko. At isa pa, nag-iisang apo kita. Hindi ko hahayaang masayang lang ang buhay mo. Mula ka sa malakas na angkan ng mga manggagamot. Nananalaytay sa dugo mo ang ating lakas. Kailangan lang pag-aralan at gisingin. Alam mong hindi ako tatanggi sa sinasabi mo, Lolo. Kailan ako magsisimula? Sa oras na maging mabuti ang pakiramdam ko. Kaya puntahan mo ang iyong ama. Tignan mo kung anong niluluto niya. Gusto kong humigop ng maasim na sabaw ng sinampalukang palaka. Wika ni Tatang Uwak. Tinulungan niya ang ama sa paghahanda ng makakain. Habang naroon, napag-usapan ng mag-ama ang mga nangyari. Sa palagay mo, Tay, may pag-asa ba tayong manalo kay Tandang Libay? Lalo pa ngayon, nasa panig niya ang mga gabunan. Tanong ng dalaga. Nakadepende pa rin ang lahat sa sitwasyon. Sa ngayon masasabi nating natalo tayo dahil hindi naging handa ang Tatang Uwak mo. Maging ako ay nabigla sa mga nangyari. Hindi ko inasahang may mga gabunang kasama ang matandang yun. Pero kung napaghandaan natin ang sitwasyon, kung alam natin ang mangyayari, malamang hindi tayo matatalo ng ganito. Isang katanungan pa, Tay. Bakit hindi niyo pinag-aralan yung mga kaalaman ni Tatang? Hindi para sa akin ang aral ng pagiging ermitanyo. Isa pa, may sarili akong kaalaman. Siguro sapat na yun para sa akin. Bakit mo naman natanong? Wala naman ho. Napag-isip-isip ko lang, ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ni Tatang. Pero hindi mo minana ang kanyang kakayahan. Nga pala si Nanang Isabela, wala akong masyadong alam tungkol sa kanya eh. Maaari niyo po bang ikwento kung anong klaseng tao siya nung nabubuhay pa? Tanong ni Ludi. Napaupo si Mang Ramulo. Nagsimulang magkwento. Kakaibang babae ang Nanang Isabela mo. Hindi kagaya ng nakaugali ang mga nanay. May ibang pamamaraan siya sa pagdidisiplina sa amin noon. Hindi na mamalo ang Nanang Isabela mo. Pero matatakot ka. Dahil sa oras na makagawa ka ng kasalanan o hindi mo sinunod ang sinasabi niya, pinapatabi niya sa amin yung mga alaga niyang engkanto. Biglang nanayo ang balahibo ni Ludi sa sinabi ng ama. Nagpatuloy naman sa pagkwento si Mang Romulo. Pagdating naman sa kakayahan, mas malakas ang taglay na aral ni Nanang Isabela mo. Higit na malakas kaysa kay tatay. Nagagawa nitong paluhurin ang tatang mo eh. Sa oras na mag-away sila ha. Nako, kung nakita mo lang. Nakakatakot ang lakas ng nanang mo nung nabubuhay pa siya. Kaso nga lang sa kasamaang palad, dinapuan ito ng malubang karamdaman na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa. Hanggang sa matapos ang niluluto ni Mang Romulo. Nabanggit din ito na isa sa mga kinakatakutang manggagamot si Nanang Isabela nung nabubuhay pa. Matapos kumain, muling nag-usap ang mag-ama. Inilahad nito ang mga pagsubok na dinaanan ni Tatang Uwak. Simula nang manahin nito ang kakayahan ng asawa, halos mabaliw ang matanda. Dahil hindi nito makayanan ang lakas sa taglay ng kaalaman ng pagiging itim na ermitanyo.
Ano naman pong pinagkaiba ng itim na ermitanyo saka ng puting ermitanyo? Tanong ni Ludi. Ang totoo, wala namang pinagkaiba, Ludi. Yun nga lang, mas mataas ang kalaman ng mga itim na ermitanyo kung iahambing sa mga puti. Ang mga itim ay may kakayahang tumawag, humingi ng tulong mula sa magkabilang panig ng dimensyon. Samantalang ang puti naman, iisa lang ang panig na kanilang hiningian ng tulong. Wika ni Romulo at dagdag pa nito. May kakayahang gumamit ng itim na kapangyarihan ang mga itim na ermitanyo. Ngunit ito ay inilalabas lang nila sa oras ng kagipitan at wala na silang pagpipilian. Kung ganun, kung sakaling tanggapin ko ang alok ni Tatang, pwede ko matuto ng itim na kaalaman? Nadulas ang dila ng dalaga. Hindi nito sinasadyang nabanggit sa ama ang sinabi ng kanyang tatang. Kung ganun, inalok ka pala ng tatang mo na pag-aralan ng kanyang mga kaalaman. Wala namang masama, Ludi. Yan ay kung makakaya mong kaakibat na pagsubok. Pagsubok? Ano pong pagsubok, Tay? Pwede ba ako mamatay? Mahihirapan po ba ako? Ano po bang mangyayari sa akin? Ang dami mo talagang tanong. Hindi lang ikakamatay, iya. Maaari mong ikabaliw ang lahat ng malalaman mo. Aminin ko sa iyo ang totoo. Si Tatang Uwak mo ay halos mawala na sa katinuan. Simula nang manahin niya ang kapangyarihan ni Nanang. Kaya natatakot akong baka ganun din ang mangyari sa iyo. Hindi ako sasang-ayon sa gustong mangyari ni Tatang. Kung alam kong hindi ko kakayanin ang mga pagsubok na kaakibat ng mga kaalamang iyon. Pakiusap, Tay. Magtiwala po kayo sa akin. Wika ng dalaga. Wala nang nagawa si Romulo kung hindi payagan ang anak. Ilang araw ang nakalipas. Naging maayos na ang kalagayan ni Tatang Uwak. Sinimulan niya ang pagsasanay ng dalaga. Wala naman akong masasabi sa konsentrasyon mo. Alam kong madali mo lang matututunan ang pinakaunang aral na ituturo ko sa iyo. Ano po ba ang una kong leksyon? Kailangan mong ituon ang iyong isipan sa isang bagay lang. Konsentrasyon, Ludi. Yon ang susi sa lahat ng kaalamang ituturo ko sa iyo. Ginawa nito ang mga itinurong pagsasanay ni Tandang Isabela para makondisyon ang isipan ng dalaga. Kagaya nga ng inaasahan nito. Mabilis natutunan ni Ludi ang kanyang unang aral. Sa ikalawang pag-aaral, kailangan mo munang magpahinga. Dahil aantayin pa natin na makakasama mo sa kumbate pisikal. Wala sa amin ng iyong ama ang may sapat na kakayahan para ituro sa iyo ang bagay na yon. Maupo ka muna sandali, apo. Sikaping kondisyonin ang iyong katawan at isipan. Wika ni Tatang Uwak. Ilang sandali pa ang nakalipas. Dumating na ang sinasabi nitong tao. Mabuti naman at nagkita tayo muli, Tatang Uwak. Sino ba ang taong kailangan mong turuan at talagang kailangan mo pa akong ipatawag? Tanong ng lalaki. Hindi ko na kayang makipagsuntukan eh. Alam mo namang mahina ng mga tuhod ko, kaya ikaw na ang pinatawag ko. Kung ganon, simulan na natin. Sino ba tuturuan ko? Nang babalian na yan ng buto. Lode! Lode, apo! Lumabas ka nga riyan! Nandito na magtuturo sa'yo! Wika ni Tatang Uwak. Nagulat ang dalaga. Malaking tao ang sinasabi ni Tatang Uwak. Wala naman kayong sinabing halimaw pala yung magtuturo sa akin eh. Baka mapatay po ako niyan. Tama na ang satsat. Matyas, simulan mo na ang pagtuturo sa aking apo. Kahit babae yan na, huwag kang magpipigil. Gulpin mo! Sinimulan ng lalaki ang pagtuturo. Nung una ay simpleng sipa at suntok lang ang itinuro sa kanya.
Kalaunan ay unti-unting naging malakas ang mga atake ni Matias. Biglang nakaramdam ng takot si Ludi. Ngunit wala itong magagawa dahil kailangan niyang matutunan ang pagtatanggol sa sarili. Parang hindi naman pagsasana yung ginagawa natin eh. Parang papatayin mo ko eh. Babalian mo ba ako ng buto? Hindi ka ba naaawa sa akin? Sa palagay mo ba, maaawa ang mga kalaban mo? Sa totoong laban, higit na mas malupit ang makakaharap mo. Hindi mo siya pwedeng sabihan na itigil ang laban dahil nasasaktan siya. Kung hindi mo kayang tiisin ang sakit, wala kang karapatang tawagin ang sarili mong mag-aaral ni Tandang Uwak. Hindi lang naman ako basta mag-aaral dito. Ako kaya si Ludi, nag-iisang apo ni Tatang Uwak. Alam ko. Kaya nga kita'y dinadaan sa ganitong uri ng pagsasanay dahil kailangan. Hindi ka mamamatay sa mga ginagawa natin. O siya, tapos na ang pahinga. Damputin mo na ang mga sandata mo. Simula na ikalawang bahagi ng iyong pagsasanay. Tuloy-tuloy ang pagsasanay ng dalaga hanggang sa magawa nitong talunin sa mano-manong laban si Matias. Tapos na ang pagsasanay mo sa akin. Ngayon naman, kailangan mo nang pumunta sa ikatlong bahagi. Si Tatang Uwak na ang bahala sa'yo. Wika ni Matias. Nagpaalam na ito matapos ang gawain. Aba, mukhang matinding pagsasanay ang napagdaanan mo kay Matias. Ipahinga mo muna ang iyong katawan. Siguraduhin gumaling ang lahat ng sugat mo dahil ang susunod mong pagsasanay ay paggamit ng mga orasyon. Kailangan ng iba yung konsentrasyon sa ganung uri ng aral. At kung may iniinda ka sa katawan, walang papasok sa utak mo. Wika ni Tatang Uwak. Binigyan ito ng 5 araw na magpahinga ang dalaga. Ginamit naman ito ni Ludi upang pag-aralan ang mga kalatas na ginawa ng kanyang tatang. Dito na mas naunawaan ni Ludi ang kahalagahan ng konsentrasyon sa larangan ng itim na karunungan. Hindi lang ito para sa pansariling kapakanan, kundi maging sa mga taong nasa paligid niya. Matapos ang 5 araw ng pagpapahinga, muling nagsimula ang pagsasanay ng dalaga. Sa pagkakataong iyon, hindi siya gumamit ng lakas ng katawan. Sa halip ay pinagana nito ang isipan sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawa sa mga dasal. Hindi naging madali kay Ludi ang lahat dahil nakasulat ito sa salitang Latin. Idagdag mo pa ang hindi pagtulong sa kanya ng matanda. Dinadaanan lang siya ni Tatang Uwak. Sa tuwing may itatanong ang dalaga, mabilis itong umiiwas. Wala namang nagawa ang dalaga kung hindi pag-aralan sa sariling paraan ang mga dasal hanggang sa dumating ang araw ng pagsusulit nito. Ngayon natin malalaman kung talagang nagawa mo ng maayos ang iyong mga aralin. Pumili ka ng isa sa mga dasal na pang-atake. Ibato mo sa akin. Wika ni Tatang Uwak. Teka, sandali lang po. Sigurado po ba kayo, Tatang? Tanong ng dalaga. Oo, sigurado ako. At wag na wag kang magdadalawang isip dahil hindi ako maaawa sa iyo. Wika ni Tatang Uwak. Ang ibig mong sabihin, makikipagkumbate espiritual ako sa'yo? Muling tanong ni Ludi. Alin ba ang hindi mo maunawaan sa sinabi ko? Ay nako, bilisan mo na. Sa tuwing aatake ka, tutumbasan ko ito ng rebuelta para maramdaman mo ang bisa ng ibinato mong tigalpo. Wika ni Tatang Uwak. Nagsimulang mag-usal ng dasal ang dalaga. Ibinato ito kay Tatang Uwak. Kagaya ng sinabi niya, kailangan niyang maramdaman ang sariling atake. Ngunit walang naramdaman si Ludi. Sa isip nito, hindi gumana ang orasyon. Ano bang ginagawa mo, Lodi?
Sasalakay ka ba o hindi? Wika ni Tandang Uwak. Sa ikalawang pagkakataon, muling nag-usal ng dasalang dalaga, ibinato sa matanda. Tumawa ng malakas si Tatang Uwak. Kaso nga lang laking gulat nito dahil bigla siyang tumalsik. Nagawa ko! Napatalsik kita, Tatang! Wika ng dalaga. Matapos ay tumilapon din ito sa hindi kalayuan. Hindi pa tapos ang laban. Nakalimutan mo yata. May rebuelta ang ginawa mo. Aray, ang sakit ng likod ko. Bakit ganun kalakas? Ang lakas ng tama sa akin Pero parang walang epekto sa inyo. Yon ay sa kadahilanan. Mas malakas ang taglay kong depensa. At ikaw naman, wala ni isa. Ituon mo ang pansin sa pag-atake sa kalaban. Ngunit hindi mo naisip ang iyong sarili. Palagi mong tatandaan, mas mahalagang iligtas mo muna ang sarili mo bago mo iligtas ang iba. Hala sige, sumugod ka! Wika ni Tatang Uwak. Muling naganda ang dalaga upang sumalakay. Sa pagkakataong iyon, nakapagbalot ng depensa si Ludi. Marahan itong lumapit upang mas epektibo nitong tamaan si Tatang Uwak. Pagkabato ni Tatay Ludi ng dasal, nag-usal ito ng mga pangdepensa. Tinamaan ng tigalpo ang matanda, ngunit hindi naapektuhan ng rebuelta si Ludi. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon nakuha mo na kung anong gusto kong ituro. Hindi lang sa pag-atake na papagtagumpayan ng laban, apo. Kailangan mo ring matutunang dumepensa at pangalagaan ang iyong sarili. Wika ni Tatang Uwak. Sa paglipas ng mga buwan, nagawang makompleto ni Ludi ang pagsasanay. Lalo pa itong napag-ibayo sa tulong naman ng kanyang ama. Sa ipinapakita mo ngayon, anak, masasabi kong handa ka nang humarap sa mga kalaban. Pero hindi ngayon, dahil kailangan muna nating malaman ang kanilang mga galaw. Wika ni Mang Romulo. Hindi pa ako ganun kakampante, Tay. Kayo palang ni Tatang ang nakakalaban ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa oras na totoong laban ang kaharapin ko. Huwag kang mag-alala. Dahil kung paano mo kami nakaharap sa pagsasanay, ganon din ang mangyayari sa totoong laban. Hindi mo kailangang alalahanin ang mga aswang. Ako nang bahala doon. Kailangan mo lang pagtuunan ng pansin si Tandang Libay. Wika ni Mang Romulo. Nang mga sumunod na araw, nagpa siya ang mag-ama na bumaba sa bayan upang tignan ang kanilang naiwang tahanan. Laking gulat ng mga ito dahil pinamahayan na ng mga elemento ang lugar. Paano ngayon yan, Tay? Mukhang kailangan natin silang paalisin ng sapilitan Hindi natin magagamit ng maayos ang bahay. Maaari silang masaktan ng hindi sinasadya. Wika ni Ludi nang dumating ang mga ito sa kanilang tahanan. Yun nga ang pinakamainam na gawin. Kailangang itayo ang dome natin sa lugar na ito. Tayo ang nagmamay-ari ng tahanan. Tayo ang mawawalan. Humanda ka. Mukhang dito na natin masusubukan ang kakayahan mo, anak. Tugon ni Mang Romulo. Nagsimula nang magtaas ng depensa ang dalaga. Inantay na may sumalakay sa kanilang nilalang. Ilang sandali. Malalaking kamay ang lumabas mula sa kadiliman. Hinawi ang dalawa. Maswerte lang ang mag-ama dahil nagawa nilang umiwas. Kapag sinuswerte ka nga naman, oo. Talagang kapre pa. Seryoso ba kayo? Tanong ni Romulo. Muling nagpakita ang kamay. Sa pagkakataong iyon, iginapos ng dalaga ang mga ito gamit ang isang uri ng pangkulong na dasal. Umangil ng napakalakas ang kapre hanggang sa kusa na itong maglaho.
Mukhang nawala na ang isa, pero may isa pang patakbo-takbo sa sala. Tigbalang lumabas ka kung ayaw mong sungkitin kita. Wika ni Mang Romulo. Biglang nagpakita sa kanilang harapan ang isang nilalang na may ulo ng kabayo at katawan ng tao. Bumuga ng hangin sa kanyang ilong at nilapitan si Ludi. Bakit nyo itinali ang kapre? Alam nyo ba kung ano ang ginawa nyo? Kung hindi pa, hayaan nyong ipaliwanag ko sa inyo. Ang paggapos sa kapre ay isang uri ng kalapastanganan at paglabag sa kasunduan. Sa oras na malaman ito ng kanilang hari, siguradong babalik ang mga yon. Pasensya ka na, Tikbalang. Ngunit hindi ako natatakot sa kanila. Kaya kung gusto mo pang makatakbo, umalis ka na sa pamamahay namin. Wika ng dalaga. Dali-dali namang tumakbo ang Tikbalang, ni hindi man lang nagpaalam sa dalawa. Hindi na babalik ang isang yon, lalo pat nagawa mong hulihin ang isa sa pinakamalakas na engkantong naninirahan sa ating tahanan. Wika ni Romulo. Bakit sila tumira dito? Hindi ba nag-iwan kayo ng proteksyon sa paligid bago tayo umalis? Tanong ni Ludi. Marahil nasira ang proteksyon nung naglaban dito si Tatay at Tandang Libay. O hindi naman kaya, ito ang dahilan kung bakit nanira ng mga elemento dito sa ating tahanan. Alam nilang ligtas ang lugar na ito, at nang makita nila na wala nang nakatira, inukupan nila ang buong tahanan. Wika ni Mang Romulo. Siguro, isang paraan lang ang kailangan gawin para malaman ng dahilan. Kapre, magsalita ka. Bakit kayo nandito sa bahay namin? Tanong ni Ludi. Hindi makapagsalita ang kapre dahil sa takot. Bagay na labis namang ipinagtaka ni Ludi at Mang Romulo. Mukhang umurong ang dila ng isang tuwa. Kapre, sabihin mo sa amin, bakit kayo nandito sa tahanan? Muling tanong ni Romulo. Pakiusap, sumagot ka, kaibigan. Huwag kang matakot. Gusto lang naming malaman kung bakit kayo nandito. Tanong ni Ludi. Naghahanap ng ligtas na lugar dahil nasa panganib ang aking pamilya dahil sa pagbabalik ng isang malakas na mambabarang. Tugon ng kapre. Alam ni Ludi na ang tinutukoy ng nilalang walang iba kung hindi si Tandang Libay. Naramdaman pala ng mga elemento ang kasamaang bumabalot sa taong yun. Wika ni Ludi. Tama ka. Ramdam ng mga elemento ang masasamang presensya sa paligid. Ang mga elementong kagaya ng kapre, tikbalang at mga duwende, sensitibo sa masasamang puwersang gawa nating mga tao. At sa oras na masira ang kanilang mga tirahan, maaaring maapektuhan ang kanilang pamumuhay, gaya lang din nating mga tao. Wika ni Mang Romulo. Muling kinausap ni Ludi ang nilalang. Kinalas ang panggapos na inilagay nito. Hindi pa naman kami nakakabalik dito, kaya maaari pa kayong manatili. Wala kayong dapat alalahanin. Ligtas kayo sa lugar na ito. Wika ni Ludi. Matapos ay nagpaalam na ito. Kinuha ng dalaga ang kanyang pakay. Ito ang mga lumang librong iniwan ni Tandang Uwak. Para saan ba ang mga librong yan? Tanong ni Mang Romulo. Kaalaman sa panggagamot ang laman ng aklat na ito, Tay. Magagamit ko po ito eh. Lalo pa ngayong ganap na ako manggagamot. Tugon ni Ludi. Seryoso ko ba, anak? Talaga bang gusto mong maging manggagamot? Abangan ang susunod na episode mga kabayan. Comment #game kung upload na ba natin yan.
Maraming salamat.